us to value relationship and to make effort to maintain them. Sabi na kanina sa ano pa lang, parang bago magsimula yung preaching, sabi ko dito na pagka tayo ay may kaibigan, di ba, ayaw natin mawala yun, di ba? Kaibigan. Lalo na kung totoo. So, hindi din ng mga kaibigan. Best friend. BFF. Kinalarik pa iba na. So, yun, ayaw natin mawala yung mga kaibigan na to. Kasi bakit? Na-maintain natin yung relationship natin sa kaibigan natin ito. Lalo na kung totoo siya, di ba? Mas maganda. So yun yung topic natin sa relationship. Kasi, bandang huli kasi, sa pinakadulo na pag-uusapan natin, kaya ako sinasabi yung relationship kasi, yung relationship kasi ay galing sa Panginoon na ating nagpamanifest niyan. Tulad nito, hindi lang ito basta building ay basta lang siya building na pero walang tao. Pero kung may tao, ibig sabihin, di ba, may mga sumasamba dito, ano ba ito? Di ba church? Sa church, merong pag-ibig. Amen. Kaya tayo narito, even konti lang tayo. Di ba, merong love na nag-manifest sa atin. Merong love na, merong nag-share sa atin ng love, tsaka patience. So, merong nakipag-bear sa atin para tayo ay mag-maintain sa lugar na to. Even, yan, nakakabas yung mga batang to. Di ba, kahit bata pa lang sila, hindi lang naiintindihan talaga yung deepest relationship. Pero, pinakita sa kanila yung relationship and love. Kaya sila narito. Yun yung pinag-usapan natin ngayon. Tapos, next, relationship takes time and effort. And the best way to spell love is time. Amen. Akala nyo, love, no? Ay. Ayun. So, you have to spend time with people, a lot of time, to build deep relationship. Sana yung relationship natin sa mga magulang natin is yun din yung maging relationship natin sa mga kaibigan natin na napakalalim. Mag-maintain sila At sana to one another para mag-maintain yung taong yun na it's all about, parang kinito kami na it's all about discipleship. Ayun. Tapos, sa ating, ayon kay parang 1 John, chapter 4, verse 7 to 8. Yan. Pwede pakibasa ko lahat. Tingnan mo. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Dito sa kay paring John, chapter 4, verse 7 to 8, may sinasabi siya dito na meron dalawang parang konteksto na meron isang tao na binuhay na alam ang Diyos. Merong isang tao na nabuhay na alam lang yung love pero hindi niya alam ang Panginoon. Yun na sinasabi ni paring John. Yun. Tapos, bakit nasabi ko sa verse na to? Ano ba yung nagbabind sa atin? Then sabi sa kay paring Colossians chapter 3, verse 14, above all things, put on love which binds everything together in perfect harmony. Di ba kapag may kaibigan tayo na pagka even nakasama pa lang siya, nakatubig ka na ng nakapag-bind na kayo kahit konti pa lang, di ba? Then sana sa ibang tao, ganun din. Tapos, dadako na tayo sa kay Lord. Kasi nabanggit na natin yung relationship. Ngayon, dadako na tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Ito, sa very common verse nito, siguro kahit bata lang ito, na kay paring John 3:16. For God so loved the world. For God so loved the world. Katuloy, kayo po. Gives His begotten Son, That's whoever believe in Him, shall not perish, but have eternal life. life. Sa chapter 4 na ito na napag-aralan ko, napakalalim ng gusto niyang sabihin. Hindi lang basta love, kundi marami. All. Lahat ng dito na. Pero merong pinarema sa akin si Lord na kailangan i-work out natin itong bagay na ito na which is mag-disciple. Kasi sabi mo nga kanina, true love cannot be defined because you cannot define love. But you can only describe love. Tama po ba? Sino tignan yung mga relation na?
Hindi si brother. Mahal. Ito'y, napatunayan ito ni Lord eh. Sa krus ng Kalbaryo. Ayun. Tapos, yun nga sa scripture, sa ating, scripture pala to. Sa scripture na, for God so loved the world, period. No, that He gave His only Son. Ang pagmamahal ng Lord, dinefine niya, not through feelings, but through actions. Amen. Dinefine niya ito through actions. Yet, because of His great love for us, He sent His only Son for you and for me. For you. Tayo na. Akala natin yung pagmamahal ni Jesus, sabi ko kanina, nasa cross eh. Akala natin yun. Yes, that's the ultimate, yung death and resurrection. Pero pinapakita dito ni Lord, bago siya mamatay, you are already restored and forgiven and restored. And restored pa ulit. Tapos, that He is already take away all of your sins, all of your fear, or all of your weakness. Lahat na take away na niya. Amen. Kaya dapat lagi natin ina-appreciate pagising mo sa umaga yung kamatayan ng Panginoon. Na alalahanin mo sa bawat umaga, binibigyan ka na ng breath para magpatuloy. Kahit na nakapagod, yun yung gustong ipanting ng Panginoon. And then, ang pinaka-point din ni Lord na after natin mapag-aralan at malaman yung deepest relationship at saka yung pag-ibig niya na ganito, dapat i-share natin sa ibang tao. Hindi lang yung nagiging selfish na, yes, ang ganda na. Napangiti ka sa message na to, bumalakpak ka, pero sana yung feelings na yun, ibahagi mo to one another. Amen. That we will bind together na alam na naniniwala ako mapupulfill itong lugar na ito eh. Kasi dati, alam ko, hindi pa ako nag-drums, hindi pa ako doon pa sa tapos nung taas nung Golden. kabila nga ka ng shoeless, gano'n. Tapos may salamin ka pa, nakikita mo. Dati kasi, napagmasdan ko na napaka-konti lang ng umaattend dito. Then, nakikita ko yung growth ng church. Konti tayo ngayon. Pero nakita ko na meron mga dumadagdag. And then, naniniwala ako na hindi lang tayo pang ganito. Kasi sa dati namin, bakit sa dati namin church, sa dati namin church, nagsisimula yung marami sa konti. Tama ko ba? Because they bind together in love. Yun yung pinaka-point ni Lord. And then, for our conclusion, the best use of life is love. The best expression of love is action. Amen po ba? The best time to love is now. So yun po.